Isang katawan ang hinanap sa ilog sa loob ng isang dekada, ngunit ang bangkay na natagpuan ay ang katotohanan. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa bawat krimen, sa bawat trahedya, mayroong kwentong naiuukit sa puso ng mga naiwan. Isang kwento ng sakit, paghahanap, at kung minsan isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngayong araw dadalhin namin kayo sa isang tahimik na bayan sa Laguna kung saan ang pagkawala ng isang ina ay naging isang alamat ng pighati. Isang ina na pinaniniwala ang tinapos ang sariling buhay sa yakap ng malamig na tubig ng ilog na nag-iwan ng isang asawang wasak ang puso at dalawang anak na lalaki na lumaki sa anino ng kanyang alaala. Sa loob ng 10 taon, sinindihan ng isang lalaki ang kandila ng pag-asa at pag-alala, isang ritual ng pag-ibig para sa asawang hindi nababalik. Pinalaki niya ang kanilang mga anak sa gitna ng kahirapan at pangungulila habang ang buong komunidad ay nagluksa sa isang trahedyang tila malinaw na ang katapusan. Ngunit paano kung ang lahat ng ito, ang mga luha, ang mga dasal, ang isang dekadang pagluluksa ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan? Sama-sama nating aalamin kung paanong ang isang litratong kuha mula sa isang malayong lungsod ay guguho sa lahat ng pinaniniwalaan. Isang larawan na magbubukas ng isang misteryo at maglalantad ng isang pagtataksil na mas malalim pa sa ilog na pinaniniwala ang pinagbuwisan niya ng buhay. Ito ay isang kwento hindi lamang tungkol sa isang nawawalang babae, kundi tungkol sa bigat ng pag-ibig, sa hapdi ng panloloko, at sa katanungang ano ang mas kayang pumatay sa isang tao, ang biglaang pagkawala o ang dahan-dahang pagkatuklas na ang taong minahal mo ay hindi kailanman nawala, kundi pinili ka lamang na iwan. Noong Setyembre ng taong 2009 sa isang maliit at tahimik na barangay sa Laguna, ang kadiliman ay hindi pa tuluyang nagpapaalam sa abot tanaw. Ang mga tahanan ay balot pa sa katahimikan ng madaling araw at sa isa sa mga ito isang pamilya ang mahimbing na natutulog. Si Jesus Salazar, mas kilala sa palayaw na Johnny, ay payapang nakahimlay katabi ng kanyang dalawang anak na lalaki na may edad 6 at 4 na taong gulang. Ang kanilang mundo ay buo, simple at puno ng mga pangarap na abot kamay. Ngunit sa pagitan ng huling sandali ng gabi at unang sinag ng umaga, isang anino ang tahimik na kumilos. Si Jeneline Salazar, 28 taong gulang, asawa ni Johnny at ina ng dalawang bata ay bumangon mula sa kanilang higaan. Walang ingay, walang pag-aalinlangan. Bawat galaw niya ay tila kinakalkula upang hindi makalikha ng anumang tunog na maaaring gumising sa kanyang mag-aama. Tinanaw niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, mga anghel na natutulog, mga batang walang kamalay-malay na sa pagising nila, ang kanilang mundo ay magiging isang malaking tandang pananong. Pagkatapos sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit ang mga pangako ay parang hamog sa umaga, naririyan sa isang iglap at sa susunod ay naglalaho na. Lumabas si Jeneline ng kanilang bahay, hindi siya nag-iwan ng sulat, hindi siya nagbigkas ng kahit isang salitang paalam. Para sa pamilyang iniwan niya, siya ay bigla na lamang naglaho na parang isang panaginip na hindi na nila maalala pagkagising. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay nagdala ng isang malamig na katotohanan. Nagising si Johnny na wala na sa kanyang tabi si Jeneline. Sa una inakala niyang naghanda lamang ito ng almusal o maagang namalengke. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang simpleng pag-aalala ay naging isang kumakalam na takot. Hinanap niya ito sa buong kabahayan, sa mga kapitbahay, ngunit walang nakakita, walang nakakaalam. Ang pagkawala ni Jeneline ay isang blankong pader. Ang tanging sinag ng impormasyon ay nagmula sa isang hindi inaasahang saksi, isang mangangalakal na naglilibot sa lugar bago pa man mag-umaga. Ayon sa kanyang salaysay, nakita niya ang isang babae na tumutugma sa itsura ni Jeneline. Ito ay palakad-lakad sa kalsada, tila balisa at walang tiyak na patutunguhan. Nakita niya itong tumayo sa gilid ng tulay na tumatawid sa malawak na ilog ng kanilang bayan. Nakatitig lamang daw ito sa madilim na tubig sa ibaba na para bang may malalim na iniisip. Makalipas ang ilang minuto nang muli niyang balikan ng tingin ang tulay, wala na roon ang babae. Ang tanging narinig na lamang niya ay isang malakas na tunog, isang malagim na kalabog ng isang bagay na bumagsak sa tubig. Ang testimonya ng mga ngalakal ang naging pundasyon ng teoryang bumalot sa buong komunidad. Si Jeneline, dahil sa hindi malamang dahilan, ay tumalon sa tulay. Sa bigat ng balitang ito, napilitan si Johnny na iulat sa pulisya ang pagkawala ng kanyang asawa. Agad na inilunsad ang
isang search and rescue operation. Sa loob ng 3 araw, ang ilog na dati simbolo lamang ng buhay sa kanilang bayan ay naging sentro ng isang desperadong paghahanap. Sinuyod ng mga pulis at mga voluntaryong residente ang bawat sulok ng ilog. Ginalugad nila ang mga pampang, ang mga palumpong at sinundan ng agos ng tubig patungo sa dagat, nagbabaka sakaling aano rin ng alon ang katawan. Ngunit ang ilog ay nanatiling tahimik, wala itong isinauling katawan. Walang damit, walang gamit, walang anumang palatandaan na si Jenalyn ay dumaan doon. Ang tanging naiwan ay ang kwento ng mga ngalakal at ang malaking misteryo. Para sa pamilya, lalo na para kay Johnny, ang kawalan ng katawan ay mas masakit pa. Ito ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom dahil walang katiyakan. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Ang ilan ay nagsasabing marahil ay dala ito ng matinding depresyon at kahirapan sa buhay. Ang iba naman na may pagdududa ay nag-iisip na baka tumakas lamang siya at nagtago, ngunit walang makapagsabi ng totoo. Ang pagkawala ni Jenalyn ay naging isang alamat sa kanilang lugar. Ang kwento ng babaeng nilamon ng ilog. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, siya ang mga buwan ay naging taon. Ang buhay para kay Johnny at sa kanyang 2 anak ay tuluyang nabago. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng tawa at sigla ni Jenalyn, ay napuno ng isang mabigat at malungkot na katahimikan. Sa edad na 31 taong gulang, hinarap ni Johnny ang pinakamahirap na papel ng kanyang buhay, ang maging ama at ina ng sabay sa 2 batang uhaw sa pagmamahal ng isang ina. Ang kanyang trabaho bilang isang part-time na construction worker ay halos hindi sumasapat. Ang kakarampot na sahod ay laging kapos para sa upa, kuryente at tubig. May mga araw na isang beses lang silang nakakakain ng maayos. Ang gutom at pagod ay naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Johnny. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang panganay na 6 na taong gulang pa lamang nang mawala ang ina ay napilitang maging mas matanda kaysa sa kanyang edad. Natuto siyang maglaba ng sariling damit, magbantay sa kanyang nakababatang kapatid at intindihin ang mga bagay na hindi pa dapat inintindi ng isang bata. Siya ay naging tahimik, isang batang madalas nakaupo sa may pintuan, ang mga mata ay nakatanaw sa malayo, tila laging nag-aabang, umaasang isang araw ay muling magbubukas ang pinto at papasok ang kanyang nanay. Ang bunso naman na 4 na taon pa lamang noon ay palaging nagtatanong, "Itay, kailan po babalik si nanay?" Bawat tanong ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Johnny. Wala siyang ibang maisagot kundi isang buntong hininga at isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing, "Hindi ko alam anak, pero nandito ako." Sa paglipas ng panahon, tinanggap na ng batas na si Jenalyn ay maaaring wala na. Ngunit para kay Johnny, ang pagtanggap ay isang mabagal at masakit na proseso. Gabi-gabi, halos walang palya, pumupunta siya sa tulay kung saan huling nakita si Jenalyn. Doon, sa gilid ng tulay, nagsisindi siya ng isang kandila. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, isang simbolo ng kanyang hindi namamatay na pag-alaala at pag-ibig. Ito ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa asawang kinuha ng tadhana. Ito ang kanyang pangako na hindi niya ito malilimutan. Lumipas ang halos 1 dekada. Ang mga bata ay lumaki na, dala-dala ang isang puwang sa kanilang pagkatao na hindi mapupunan. Ang tulay ay naging isang ordinaryong istruktura na lamang at ang kwento ni Jenalyn ay unti-unting nabaon sa limot ng karamihan. Ang pamilya Salazar ay nagpatuloy sa buhay, dala ang isang peklat na hindi na kailanman mabubura. Ang pagluluksa ay naging parte na ng kanilang paghinga. Ang pag-asang babalik pa si Jenalyn ay matagal nang namatay o iyon ang kanilang akala. Dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang balita mula sa napakalayong lugar ang yayanig sa pundasyon ng kanilang matagal nang tinanggap na katotohanan. Isang balitang muling magbubukas sa sugat na pilit nilang isinara at magpapatunay na kung minsan ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa kamatayan. Oktubre, taong 2018. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ng misteryo si Jenalyn. Ang buhay ni na Johnny at ng kanyang mga anak ay nagpatuloy sa isang ritmong sanay na sasakit at pangungulila. Ngunit sa kabilang isla sa masiglang lungsod ng Cebu, isang pangyayari ang magiging mitya ng isang pagsabog na babago sa lahat. Isang dating kapitbahay ni na Johnny, isang babaeng matagal nang nanirahan sa kanilang komunidad bago lumipat, ang nagpasyang magbakasyon sa Cebu. Isa itong simpleng biyahe, isang pagkakataon upang makita ang mga sikat na pasyalan at bumili ng mga pasalubong. Habang siya ay naglalakad sa kahabaan ng makasaysayang Colon Street, isa sa pinakamatanda at
pinakaabalang kalsada sa Pilipinas, isang pamilyar na mukha ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng agos ng mga tao, may isang babae siyang natanaw. Kasama nito ang isang batang babae at isang lalaki na abala sa pagbitbit ng kanilang mga pinamili. Sa unang tingin, inisip ng kapitbahay na nagkakamali lamang siya. Imposible, sabi niya sa sarili. Ngunit habang patuloy niyang pinagmamasdan ang babae mula sa malayo, ang pagdududa ay unti-unting napalitan ng isang nakakagulat na katiyakan. Ang hubog ng mukha, ang paraan ng paglalakad, maging ang kilos ng kamay habang inaayos ang buhok, lahat ay sumisigaw ng isang pangalan mula sa nakaraan. Tila ba isang multo ni Jeneline Salazar ang kanyang nakikita, ang babaeng matagal nang ipinagluluksa ng isang buong pamilya. Hindi siya nakatiis. Ang kuryosidad at ang bigat ng posibleng katotohanan ay nagtulak sa kanya na sundan ang pamilya. Maingat siyang sumunod, pinapanatili ang kanyang distansya na parabang isang aninong nagmamasid. Bawat hakbang ng babae ay isang kumpirmasyon. Bawat ngiti nito sa kasamang lalaki ay isang tanong. Nang makahanap siya ng tiyempo, naglakas loob siyang lumapit. Ngunit tila naramdaman ng babae ang kanyang presensya. Nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita ang gulat at takot sa mukha ng babae. Agad itong umiwas ng tingin, bumulong sa kasamang lalaki at nagmamadaling naglakad palayo, hila-hila ang bata. Nawala sila sa dami ng tao. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang kapitbahay na magtanong. Ngunit bago pa man sila tuluyang maglaho, sa isang mabilis na pag-iisip, naitaas niya ang kanyang telepono at palihim na nakuhanan ng larawan ang babae. Isang malabong litrato ngunit sapat na para maging ebidensya. Pagkaraan ng ilang araw nang makabalik siya sa Laguna, dala-dala niya ang isang sikretong tila isang bombang sasabog anumang oras. Pinuntahan niya si Johnny. Sa una ay nag-alangan siya, hindi sigurado kung paano sasabihin ang balitang maaaring muling sumira sa isang taong matagal ng wasak. Sa huli, ipinakita niya ang litrato. Ang reaksyon ni Johnny ay hindi mailarawan sa salita. Isang dekada ng katahimikan ang biglang nabasag. Ang babaeng 10 taon niyang iniyakan, ang babaeng pinag-indihan niya ng kandila, ang babaeng tinanggap na niyang patay ay naroroon sa isang larawan. Buhay, malusog at nakangiti sa piling ng ibang pamilya. Sa isang iglap, ang mga kandilang sinindihan niya gabi-gabi sa tulay ay tila naging isang malaking katatawanan. Ang mga tao ng pagluha, ng pagdarasal, ng pilit na pagtanggap na kinuha na ng Diyos ang kanyang asawa ay biglang napalitan ng isang mas matindi at mas mapait na sakit. Ang sakit ng pagtataksil, ang katotohanang hindi siya iniwan ng kamatayan kundi pinili niyang mamuhay ng malayo sa kanila. Sa mga sumunod na araw at gabi, hindi na mapakali si Johnny. Ang iyong kopya ng litrato ay laging nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Tinititigan niya ito hanggang sa abutin siya ng madaling araw, hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata sa pagod at luha. Sa bawat pagtitig, paulit-ulit na tanong ang bumabasag sa katahimikan ng kanyang isip. Kung buhay ka, Jeneline, bakit hindi ka umuwi? Bakit mo iniwan ang 2 batang walang ibang ginawa kundi mahalin ka? Bakit ka nabubuhay na parabang kami ay isang masamang panaginip na matagal mo nang kinalimutan? Ang mga tanong na iyon ay walang sagot. At alam ni Johnny na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naririnig ang mga sagot mula mismo sa bibig ni Jeneline. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong pinatigas ng isang dekadang sakit. Kailangan niyang makita si Jeneline ng personal. Kailangan niyang marinig ang paliwanag. Hindi na siya makakapayag na manatili sa anino ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang halos 10 taong misteryo ay kailangang magkaroon ng isang malinaw at hindi maikakailang katapusan. Makalipas ang ilang linggo mula nang makita niya ang litrato, nagpasya siyang bumiyahe patungong Cebu. Hindi na siya nagdalawang isip. Ang bigat sa kanyang kalooban at ang matinding pangungulila na ngayoy hinaluan na ng galit at pagtataka ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kahit kapos sa pera, nangutang siya at isinanla ang iilang natitirang ari-arian. Binitbit niya ang litrato, isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng isang dekadang bigat, at iniwan pansamantala ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng isang kamag-anak. Sakay ng isang mabagal na barko, naglakbay siya ng mahigit 24 na oras, tinatawid ang dagat na naghihiwalay sa kanyang masakit na nakaraan at sa mas masakit pang katotohanang naghihintay. Sa kanyang pagdating sa maingay at di pamilyar na lungsod ng Cebu, ang tanging dala niya ay ang larawan at ang determinasyon sa kanyang dibdib. Agad niyang sinimulan ang paghahanap. Una siyang nagtanong sa palengke, ipinapakita ang litrato sa mga tindera at mga nagbubuhat. Sumunod siya sa mga karinderya at maliliit na tindahan sa kahabaan ng Colon Street, umaasang may makakakilala sa babaeng matagal nang nawala sa kanyang buhay. May ilan na nagsabing
pamilyar ang mukha na tila nakikita nila ito sa lugar ngunit hindi nila tiyak ang pangalan o kung saan ito nakatira. Bawat pagtango gaano man kaliit ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa patuloy na pagtatanong mula sa isang tindahan patungo sa isa pa, nakarating siya sa isang barangay kung saan sa wakas ay may nagbigay ng isang malinaw na impormasyon. Isang residente ang nagsabi na ang babae sa litrato ay kilala nila, hindi bilang si Jeneline kundi bilang si Vanessa. May asawa raw itong si Alan Lagao, isang negosyanteng may maliit na negosyo sa lungsod at meron silang isang anak na babae na nag-aaral sa elementarya. Doon sa gitna ng isang di kilalang lugar, gumuho ang natitirang pag-asa sa puso ni Johnny. Kung totoo ang lahat ng ito, ang babaeng 10 taon niyang ipinagluluksa at pinagsindihan ng kandila ay hindi lamang siya iniwan. Binuo niya ang isang bagong buhay, isang bagong pangalan, isang bagong pamilya, isang bagong pagkatao. Sa isip ni Johnny, hindi lamang siya niloko. Ang buong pagkatao niya bilang asawa at ang pagiging ama niya sa kanilang mga anak ay ginawang isang malaking kasinungalingan. Gamit ang bagong impormasyon, ang pangalang Vanessa at Alan Lagao, hindi naging mahirap na matunton ang kanilang tirahan sa isang subdivision. Isang hapon yun natagpuan ni Johnny ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Nasa harap siya ng isang mataas na pintuang bakal, nakatitig sa loob kung saan nakatanaw siya ng isang batang babae na masayang naglalaro ng bisikleta sa kanilang garahe. Isang imahe ng isang masaya at buong pamilya, isang imahe na dapat sana ay para sa kanya at sa kanyang mga anak sa Laguna. Ilang minuto siyang nakatayo roon na nag-iipon ng lakas bago pa siya tuluyang nagdesisyon na kumatok. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto, si Alan. Nagpakilala si Johnny bilang isang malayong kamag-anak ng kanyang asawa mula sa Laguna. Walang kamalay-malay pinapasok siya ni Alan sa kanilang tahanan. Sa loob ng bahay doon sumabog ang tensyon na 10 taong kinimkim. Nakaharap niya si Vanessa, ang babaeng kilala niya bilang si Jeneline, ang kanyang asawa. Sa una marin itong tumanggi. Nagkakamali po kayo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Hindi po ako ang taong hinahanap ninyo. Ngunit hindi nagpatinag si Johnny. Habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito, nagsimula siyang magsalita. Binanggit niya ang mga detalye ng kanilang nakaraan, ang araw ng kanilang kasal, ang pangalan ng kanilang mga anak, ang maliit na peklat sa kanyang braso na nakuha nito noong bata pa sila. Mga sikretong tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Habang patuloy na nagsasalita si Johnny, unti-unting gumuho ang pader ng kasinungalingan ni Vanessa. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang pagtanggi ay napalitan ng takot at ang takot ay napalitan ng pag-amin sa pamamagitan ng kanyang pananahimik at pag-iyak. Si Alan naman, ang bagong asawa, ay nakatayo sa gilid, gulong-gulo at hindi makapaniwala. Ang babaeng pinakasalan niya, ang inakala niyang simpleng babae na may simpleng nakaraan, ay may iniwang isang buong pamilya, isang asawa at 2 anak sa Laguna. Ang buong pundasyon ng kanilang pagsasama ay biglang nayanig. Mabigat at puno ng hindi masabing emosyon ang eksenang iyon. Umalis si Johnny sa bahay na yon na halos mabasag ang dibdib sa sakit. Ngunit sa kabila ng sakit, dala rin niya ang pakiramdam ng isang mapait na kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng isang dekada, alam na niya ang katotohanan. Hindi siya lumuhod o nagmakaawa na bumalik ito. Wala na siyang lakas at sapat na pera para manatili pa sa Cebu. Ang mahalaga ay nakuha na niya ang sagot. Dala niya sa kanyang pag-uwi ang malinaw na katotohanan. Ang asawang matagal niyang iniyakan ay hindi kailanman nawala sa aksidente kundi sadyang piniling maglaho mula sa kanilang buhay. Ang pagbabalik ni Johnny sa Laguna ay mas mabigat kaysa sa kanyang pag-alis. Ang dala niya ngayon ay hindi na isang tandang pananong, kundi isang tuldok na isinulat sa pamamagitan ng matinding sakit. Ang katotohanang natuklasan niya sa Cebu ay isang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Sa tuwing makikita niya ang kanyang 2 anak na ngayoy mga binatilyo na, lalo siyang nasasaktan. Habang lumalaki, dala-dala nila ang sugat ng pagkawala ng isang ina. At ngayon ang sugat na iyon ay lalong lumalim nang malaman nilang ang kanilang ina ay buhay, ngunit piniling mamuhay kasama ang iba. Ang pagluluksa ay napalitan ng galit, ang pangungulila ay naging pagkasuklam. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang mga kaanak. Hindi rin makapaniwala ang pamilya ni Jeneline. Paano nagawa ng kanilang kaanak na mamuhay sa isang napakalaking kasinungalingan? Ang babaeng dati nilang kinahabagan ay bigla na lamang naging simbolo ng pagiging makasarili at pagtataksil sa mata ng sarili niyang mga kadugo. Samantala sa Cebu, ang bahay na
iniwan ni Johnny ay hindi na kailanman bumalik sa dati. Ang tensyon sa pagitan ni Alan at Vanessa ay sumabog. Nagsimula ang walang katapusang mga tanong at pagdududa. Si Alan na buong akala ay kilala na ang babaeng kanyang pinakasalan ay unti-unting nakaramdam ng galit. Sinuri niya ang bawat salitang binitawan ni Johnny at ikinumpara ito sa mga kwento ni Vanessa tungkol sa kanyang nakaraan. Bawat piraso ng impormasyon ay nagpatunay na mayroon ngang tinatagong madilim na sikreto ang kanyang aswa. Naging malinaw na peke ang mga dokumentong ipinakita ni Vanessa noong sila ay magkakilala at kung gayon ang kanilang kasal ay nakaugat din sa isang malaking panloloko. Hindi matanggap ni Alan na siya man ay naging biktima. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, pinalayas niya si Vanessa sa kanilang bahay. Nagmakaawa ito lumuhod, ngunit ang puso ni Alan ay naging bato na. Ang pinakamasaklap na resulta ng lahat ng ito ay ang kanilang anak na babae. Naiwan ang bata kay Alan, ngunit matindi ang pagtutol ni Vanessa. Nagharap sila sa Municipal Trial Court upang pag-usapan ang kustodya. Sa proseso ng paglilitis, inilahad ni Alan ang buong kasaysayan ng panloloko ng kanyang asawa mula Laguna hanggang Cebu. Ipinakita niya ang mga ebidensya ng pekeng pagkatao nito. Sa huli, ipinagkaloob ng korte kay Alan ang buong kustodya ng kanilang anak. Pinawalang bisa rin ang kanilang kasal dahil sa mga pekeng dokumento na ginamit ni Vanessa sa kanilang pag-iisang dibdib. Si Vanessa o Jeneline ay tuluyan nang nawala ng direksyon. Wala na siyang tahanan sa Cebu, wala ng pamilya at wala ng makakapitan. Ang buhay na maingat niyang itinayo sa loob ng isang dekada ay gumuho sa isang iglap. Makalipas ang ilang linggo mula nang ilabas ang hatol ng korte, walang ibang pagpipilian si Jeneline kundi ang bumalik. Bumalik siya sa Laguna sa bayang minsan niyang tinalikuran. Wala na siyang matitirahan sa Cebu at wala na ring ibang malalapitan. Kaya naman sa kabila ng matinding hiya at bigat ng kanyang konsensya, naglakad siya pabalik sa lugar na naging saksi sa kanyang unang buhay. Pagdating niya sa bahay ni Johnny, ang sumalubong sa kanya ay isang malamig na katahimikan. Ang dating tahanan na puno ng pagmamahalan ay isa ng pader ng galit at hinanakit. Si Johnny, na isang dekada nang nagdusa, ay hindi nagpakita ng kahit anong pagnanais na muling tanggapin ang babaeng minsang minahal niya. Para sa kanya, mas mabuti pang tuluyan ng naglaho si Jeneline kaysa sa bumalik na dala ang bigat ng kasinungalingan. Ang kanilang mga anak na ngayoy mga ganap ng binata ay hindi rin nagpakita ng awa. Lumaki silang bitbit ang tanong kung bakit sila iniwan at nang sa wakas ay humarap sa kanila ang kanilang ina, wala na silang naramdaman kundi galit. Para sa kanila, wala nang puwang sa kanilang buhay ang isang inang pinili ang sariling kaligayahan kaysa sa kapakanan ng kanyang mga anak. Isang inang nagbalik lamang dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa halip na makahanap ng kapatawaran, hinarap ni Jeneline ang puot ng dalawang pamilya, ang pamilyang iniwan niya sa Laguna at ang pamilyang itinayo niya sa Cebu. Sa kabilang dako, si Alan sa Cebu ay tahimik na nagpatuloy sa pagpapalaki ng kanilang anak na babae. Para sa bata na natiling isang malalim na sugat ang biglaang pagkawala ng ina, ngunit sa tulong ng kanyang ama, unti-unti niyang natutunang hindi na nila kailangan si Vanessa. Sa huli, si Jeneline ay naiwang mag-isa. Walang pamilya, walang tahanan, walang anumang natira sa kanya kundi ang mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang pangalan, mapa Jeneline man sa Laguna o Vanessa sa Cebu, ay naging simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang buhay na kanyang pinili ay nag-iwan sa kanya sa isang islang, mas malungkot pa kaysa sa inaakala niyang kamatayan ang isla ng pag-iisa. Ang kwento ni Jeneline Salazar ay isang malagim na paalala, isang paalala na ang mga desisyong ginagawa natin sa dilim ay laging nakakahanap ng paraan upang makita ang liwanag. Ang kanyang pagtakas mula sa isang buhay ng kahirapan ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na kulungan, ang kulungan ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Sa kanyang paghahanap ng bagong simula, winasak niya hindi lamang ang kanyang unang pamilya, kundi pati na rin ang pangalawang pamilyang kanyang binuo. Para kay Johnny at sa kanyang mga anak, ang katotohanan ay nagdulot ng isang panibagong uri ng sakit, ngunit nagbigay rin ito ng isang mapait na pagsasara. Ang multo ng isang ina na namatay sa trahedya ay napalitan ng katotohanan ng isang inang piniling umalis. At kahit masakit ang katotohanan, gaano man kapangit, ang siyang nagpapalaya. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay, hindi na bilang mga biktima ng tadhana, kundi bilang mga nakaligtas sa isang matinding pagtataksil. Ang buhay ni Jeneline ay nagsilbing isang babala. Gaano man kahusay ang ating pagtatago, gaano man katagal nating itanggi ang nakaraan, darating at darating ang panahon na ang katotohanan ay maniningil. At kung minsan ang kabayaran nito ay ang lahat ng bagay na mahalaga sa atin, sana po ay nagustuhan
nagustuhan ninyo ang ating istorya ngayon. Maraming salamat sa pakikinig.